Parang kagalang-galang na no? Talagang iba ang dating pagka narinig po natin the word integrity, no? Because integrity is the quality of being honest and having more strong moral principle. Ang ibig sabihin daw po ay, pag sinabing integrity, ito raw po yung isang mabuting pangangalaga ng iyong moral o yan ng iyong dangal, mga bagay na ipinagkatiwala sa iyo, talagang pinangangalagaan mo ng buong katapatan. Kaya po, tingnan nga po natin ang ating katabi. Meron po ba silang integrity? Ngayon, mamaya malalaman po natin about integrity, no? Because, tulad nga po na nasabi natin, it is the quality of being honest. Maging matapat. Yung sa lahat ng bagay, pagiging matapat. Ito po. At because integrity must be applied in every aspect of our life. Kailangan meron po tayong mga integrity na sinasabi po natin. Yung pagpapahalaga po natin sa atin pong integridad. Alam niyo po, bakit po ba umunlad ang bansang Hapon? Dahil sa integrity po nila. Talagang sobra po yung pagpapahalaga nila sa kanilang mga integridad. To the point na kapag hindi po ito'y nadungisan, ang iba naghaharakiri, yung nagpapakamatay just para matakasan lang yung pagbagsak o yung pagkadungis ng kanilang integridad. No? Because like I said po, integrity must be applied in every aspect of our life. Integrity of word, integrity in words, sa mga sinasabi po natin, ibig sabihin ay parang kailangan meron kang palabra de honor. Yung mga sinasabi mo ay buong katapatan, buong pag-iingat, at makapagbibigay ng kalakasan, sigla, at maging kaligtasan sa mga makikinig sa iyo. Pag sinabi po natin integrity in words, para itong yung meron kang palabra de honor. Yung buong pagpapahalaga mo sa mga ipinangako mo, kailangan tuparin mo. Dahil yun yung integridad na in words na sinasabi. How about integrity in safekeeping? Kapag ikaw ay pinagkatiwalaan ng isang, halimbawa ng yaman, o ng isang halaga, o halimbawa yung mga tulad ng nakakita natin mga treasurer, kahit tinatawag silang treasurer, ibig sabihin, ingat yaman, kailangan mapag-ingatan mo po ito ng buong katapatan. That is integrity in safekeeping. Pwede rin. Halimbawa, pag mayroong pinagkatiwalang sikreto sa iyo ang kaibigan mo, no matter what, kailangan wag na wag mo itong ibubunyag. Dahil pinagkatiwalaan kanya na sikreto niya na dapat, maliban na lang, sabi niya, pwede mo na sabihin, okay yun, may basbas ka na sa kanya. Pero pag sinabi, wag mo pagsasabi ito, sikreto ko, sa iyo ko lang ibubunyag. Pag sinabihan ka ng ganyan, yung integrity in safekeeping, dapat mong i-apply. Kaya, pinagkatiwalaan ka, pag-ingatan mo yung tiwala na ipinagkatiwala sa iyo. Also, dalawa, sabi natin kanina, integrity in words, integrity in safekeeping, integrity in thoughts, kaisipan. Kailangan maiisipin mo yung mga bagay na kapuri-puri, bagay na marangal, bagay na mabuti, yun ang iniutos ni Apostol Pablo kay Timoteo. Yun ang dapat daw ilagay natin sa isip natin, yung mga bagay na kapuri-puri, bagay na marangal, bagay na mabuti, yung bagay na makatutulong sa ating kapwa. It is a constructive kind of thinking sa ating isipan dapat. Hindi natin isipin yung kung paano may babagsak ang ating kapatiran o may babagsak ang kapwa-tao natin. Hindi ganon. Kailangan integrity in thinking na dapat isipin natin paano siya uunlad. How he or she prosper, di ba? And that is the integrity in thoughts. Tatlo po, no? Pero apat yan. Una, integrity in words. Pangalawa, integrity in safekeeping. Pangatlo, integrity in thoughts. And number 4 is our topic for today, integrity in giving. At dahil po dyan, gusto ko po kayong dalhin sa isang application na from the Bible, na isang halimbawa na merong integrity in giving. May I invite everyone na tayo po lahat ay tumayo
At tayo po ay basahin po natin in Book of 1 Kings chapter 17 verse 9. Sabay-sabay po natin basahin. Ito po sinasabi, 1 Kings chapter 17 verse 9, "Go at once to Sarephat in the region of Sidon and stay there. I have directed a widow there to supply you with food." Ang Diyos po ang magpapala sa kanyang mayamang salita. Maaari po ba tayong yumuko at manalangin? Hallelujah. Panginoong Diyos, kami muling dumudulog sa iyo. Inilalapit ang aming sarili. Pagkalooban mo po kami ng unawa, kaalaman, kabatiran sa mensahe mo pong ito sa amin about the integrity in giving. Nawa po, Panginoon, ay mailahad po ng mabuti ito sa puso ng bawat isa sa amin upang sa gayon din naman po, the integrity of giving in our life ay mapustro po namin, maisapamuhay po namin at the same time, Panginoon, ay maipangaral din po, maibigyan po namin halimbawa sa mga tao na lahat po ay kailangan magkaroon ng integridad sa pagbibigay. Katulad po ng mensahe na amin pong pag-aaralan namin ngayon, o Diyos, samahan nawa kami ng Santong Espiritu sa pag-aaral namin ito. Bigyan kami ng karunungan, kaalaman, kabatiran, o Diyos, at pagnanasang maisapamuhay ang mga bagay na ito. At habang kami nag-aaral, Panginoon, patuloy ka pong lumuklok sa trono ng iyong biyaya at ikaw po, o Diyos, ay sama-sama naming maparangalan. Sa pamamagitan po namin ng mataimtim po naming pakikinig ng iyong mensahe. Sa pangalan po ni Jesus, ito po ang aming nagkakaisang panalangin, and everybody say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. In our introduction po sabi, makikilala mo ang tunay na ugali ng tao sa panahon ng kagipitan. Amen po ba? Kasi kapag ang isang tao, meron pa siyang mga tinatangkilik, marami pa siyang mga bala kung tawagin natin. Halimbawa sa labanan, kapag marami pong bala, ang isang sundalo, hindi po natatakot yan. At hindi pa, talagang feeling safe talaga siya dahil marami pa siyang bala. Pero kapag sa buhay ng tao, dumating yung kagipitan, yung walang-wala ka na, doon lumalabas ang ugalin ng tao. Lalo na, when no money strikes in our life, kapag wala tayong pera, attitude follows. Amen po ba? May tao po ba rito? Sige nga po, palakpakan po muna natin muli ang Panginoon. Hallelujah. Tulad ng sinabi po natin kanina, when no money strikes, attitude follows. Kapag ang isang tao walang pera, lumalabas ang kanyang tunay na ugali. Meron pong kakilala sa bahay po namin ganyan. Pag walang pera, mainit ang ulo. Kahit magbigay ka ng mga nakakatawan joke, pagagalitan ka pa. Dahil mainit ang ulo, walang pera. Kapag ang tao walang pera, mainit ang ulo talaga. Kasi parang feeling niya wala siyang security na hawak-hawak. Kasi madalas sa atin, lalo na ngayon pangunahing pangangailangan natin pera. Amen po ba? Pangunahing pangangailangan natin niya literally, pera. Kaya pag wala kang pera, walang laman ng bulsa mo na pera, parang you feel unsecured. Parang hindi ka masaya. Kaya meron ng kilala nga, mainit ang ulo kapag walang pera. Yung iba naman, to earn money, makagaroon lang ng pera, ginagawa ng bubudol. Ibig sabihin, nanloloko, nagsiswindle, nanloloko ng kanyang kapwa just to earn money. Ang nakalulungkot minsan, kapwa mo pa kapatid o kapwa mo pa mananampalataya o minsan isa sa mga leader sa church, nakakalungkot pong isipin ng bubudol. Di ba? Just to earn money. Nakakalungkot po isipin. Sabi po natin uli, when no money strikes, attitude follows. Sabi natin kanina, pag walang pera, mainit ang ulo. Pangalawa, nambubudol. Pangatlo, yung iba nakalulungkot isipin, nagnanakaw. Alam niyo po ba, na kapag lalo na ngayon, panahon ng Christmas, malapit na yung holiday season, malapit na po yung Christmas, maraming mga tao ang abala para makalikom lamang ng pananalapi. To the point na yung iba gumagawa na ng hindi na tama. Yung mga nagtitinda, nagdadaya na ng mga timbangan,
Hindi naman lahat, pero meron nangyayaring ganon. Yung iba naman, nagiging rampant yung nakawan, nagiging rampant yung holdapan, nagiging rampant yung scam sa cellphone. Lahat ng yun. Alam niyo po ba, hindi lamang po sa community merong magnanakaw, kundi sa gobyerno rin po, alam naman po natin yan na napakaraming magnanakaw. Pero higit sa lahat na nakalulungkot isipin, ang magnanakaw ay meron din sa church. Mamaya po tatalakayan natin kung paano at bakit meron magnanakaw sa church. Ang iba po, just to earn money, nakalulungkot isipin, pumapatay pa. Di ba? Tulad na sabi natin kanina, real human behavior can be recognized in times of crisis, in times of need. Makikilala mo lahat ang taong yan. Naalala niyo po ba si Job? Sabi ni Satan sa Diyos, kaya ka lang naman sinasamba niyan kasi marami siyang possession. Subukan mong alisin ang possession niya. Yung yaman niya, subukan mong alisin lahat yan nang hindi kanya sumpain. Inalis ng Diyos. Pinintulutan niya si Satan. Pero ano nangyari? Di ba? Hindi nagkasala si Job. Nawa ganun din po sa atin. To the point na pag nawalan na tayo ng possession in our life, wala tayong tangkilik, wala tayong dala-dala. Wala tayo ano pa man. Maging tulad po nawa tayo ni Job, na sa kabila ng kasalatan, kawalan sa buhay ng possession niya, hindi po nagkasala. Balikan po natin ang ating key verse na po. Kaya po, ganun ang utos ng Panginoon. Ang kausap po dito, ang nagsasalita po sa ating pong key verse ay ang Diyos. Binibigyan niya ng instruction si Elijah. Si Elijah po ang kausap. Kasi po ganitong ginawa ni Elijah sa chapter 17, verse 1. Sinabi ni Elias kay Ahab. Si Ahab po yung hari during that time. Hari siya, king of Israel siya during that time. Pero wicked kind of king. Sinabi ni Prophet Elijah, kung kayo po, kaya niyo po ba sabihin sa hari ito? Ganito ginawa ni Ahab. Sabi niya, tinitiyak ko sa iyo, sabi niya sa hari, sa harap ng buhay na Panginoon, ang Diyos ng Israel, na aking pinaglilingkuran, sabi ni Elijah, na wala ni hamog o ulan na darating sa loob ng ilang taon. Hindi sinabing isang taon, kundi sa loob ng ilang taon, hanggat hindi ko sinasabi na umulan o humamog. Ang grabe ng pananampalataya ng taong ito, no? Ang lakas ng loob niya sa harapan ng hari, idideklara niya pa yung pananampalataya niya. Sinasabi ko sa iyo, at ginawa niya pang witness ang Diyos. Sa harap ng Diyos, sabi niya, hindi uulan ng maraming taon. Ni hamog wala, hanggat hindi ko sinasabi. Ibig sabihin, may authority siya sa panahon, sa weather. Di ba? Yun po yung klaseng pananampalataya meron si Elijah. Pero anong naging attitude o naging reaksyon ng Diyos sa deklarasyong ito ni Elijah? Pinagalitan ba siya? Ganito po sabi niya. Sabi niya po, live here, turn eastward, and hide in the Kerit ravine east of the Jordan. You will drink from the brook, and I have directed the ravens to supply you with food there. The ravens, yung uwak, brought him bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening, and he drank from the brook. Ang ibig sabihin, inayunan ng Diyos ang deklarasyon ni Elijah na hindi uulan hanggat hindi ko sinasabi. Kaya nilagay ng Diyos si Elijah sa lugar na may batis. Sa may batis para bibigyan siya ng safekeeping. At the same time, ang nagsusupply ng pagkain niya ron, uwak. Alam niyo naman na ang uwak ay maramot. Minsan inutusan ni Moses, ni Noah ito.
para i-check yung ano, kung may baha pa. Hindi na bumalik eh. Nanginain ng mga bangkay. So, ibig sabihin, itong uwak na to na utusan ng Diyos, every morning and evening, siya ang nagdi-deliver, parang JNT, nagdi-deliver ng karne at tinapay kay Elijah with no shipping fee. Di ba? No shipping fee. Biro mo, alam na natin yung attitude. Ibig sabihin, kahit yung hayop na alam natin na maramot, kayang utusan ng Diyos. Inayunan siya ng Diyos. Dahil nakita ng Diyos yung pananampalataya ni Elijah eh. Halimbawa, tayo po, kaya po ba natin sabihin yun? Hindi uulan. Sinabi ko. Pero may nakita ako isang mananampalataya dati. Ewan ko, nandiyan pa siya. Kaya, inuutos ko, Lindol, stop. Pero, iba't to si Elijah eh. No? Pero dumating dahil sa tagtuyot nga, at dahil sa dineklarasyon niya, talagang natupad. Hindi umulan, kahit hamog, wala. Kaya ang nangyari, yung batis na kinilalagay niya, natuyo. Hindi po doon tumigil ang himala ng Diyos. Inutusan niya pa si Elijah, go at once, ito po yung topic natin, key verse natin, go at once to Zarephath in the region of Sidon and stay there. I have directed a widow there to supply you with food. Di ba? Inutusan niya naman, kanina sabi niya yung raven, yung uwak. Ngayon naman yung biyuda. Pag sinabing biyuda dati, the term is balo during that time, wala tong kabuhayan. Kasi wala siyang pag sinabing balo kasi dati, yung mga breadwinner dati, mga asawang lalaki lang. Wala siyang Kaya, yung painutusan yung walang-wala. Sabi ng Panginoon kay Elijah, pumunta ka sa kanya, sa Zarephath. Siya magpapakain sa'yo. Pinuntahan niya. Nung pinuntahan niya, sabi niya, can you give me something to drink? Sabi ni Elijah. At sabi ng widow, sabi niya, as surely as the Lord your God lives, she replied, I don't have any bread. Only a handful of flour in a jar and a little olive oil in a jar. Sabi niya, I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son that we may eat and die. Ibig sabihin, sabi kasi ni Elijah sa widow, pinuntahan niya sa Zarephath, sabi niya, can you give me something to drink? Samahan mo na rin ng tinapay. Sabi ng widow, ang Diyos mo na pinaglilingkuran ang nakakaalam. Ang hawak ko lang ay isang dakot na arena at kakaunting olive oil. Lulutuin ko to, nag-iipon ako ng panggatong para lulutuin ko to. Pag niluto ko to, kakainin namin. Pag kinain namin, hintayin na lang namin ang kamatayan namin. Kasi walang-wala na siya. Alam niyo po ba, sabi niya, alam niyo po ba yung nangyari? Yung mga construction, alam niyo ito eh. Alam niyo pa yung manual na water pump, pambomba na, di ba? Kailangan bombay mo para mag-release ng tubig, di ba? Pero bago mag-release ng tubig, yung kailangan buusan mo muna isang basong tubig. Di ba? Alimbawa, yung nangyaring ito, sabi po rito, kapag halimbawa, sa buhay natin, yung araw ng kagipitan, tagutom talaga. Meron ka na lang isang pirasong tinapay at gutom ka na. At may nung kakainin mo na lang, meron lumapit sa iyo na talagang kita mo gutom na gutom din, humihingi ng tinapay mo. Ibibigay mo pa yung tinapay mo. Ganito po nangyari dito sitwasyon. Yung handful of flour na lulutuin para kakainin na mag-ina, at pagkatapos hintay na lang nila yung kamatayan nila. Inarbor pa ni Prophet Elijah. Kung kayo yung widow, ibibigay niyo. Pero alam niyo po, ginawa ng widow, binigay niya. Pinainom niya si Elijah
at binigay niya yung tinapay sa kanya. What follows next? Alam niyo po yung jar na kinalalagyan ng isang dakot ng arena, hindi na naubusan ng laman. Tsaka yung olive oil, sa botelya niya, sa sisidlan niya, hindi na naubusan ng laman. Nagkaroon ng unlimited supply of flour and olive oil sa buhay, sa tahanan ng widow na ito. Ayun nga po yung sabi ko sa inyo kanina illustration, yung manual na water pump. Bago mo gamitin yung unlimited supply na tubig niya, buhusan mo muna ng isang basong tubig. Ganun ang ginawa ng widow. Why? When you love, you will give. Amen po ba? Sino po ba rito ang umiibig? Kung sino man sa atin dito ang umiibig, kailangan magbigay kayo. Kasi hindi kayo iibig nang hindi ka nagbibigay. Ngayon sabi niya, when you give, kapag ito naman yung attitude mo dapat, when you give, do not expect the return. Do not count the cost. Do not force others to give dahil nagbigay ka. Nangyayari kasi, when we expect the return, sabi ko, kailangan magbigay ako dito dahil alam ko babalik to. Kasi yung ka-exchange gift ko, may trabaho at mayaman. Kaya kailangan siya yung ka-exchange gift ko. Dahil pag binigyan ko siya ng ganito, mas malaki pa ang bibigay. No, hindi dapat eh. Do not expect the return. Halimbawa, dito sa atin, sa exchange gift, halimbawa, ang minimum na price ng ating gift is 300. And then you expect, kailangan 300 din ang matanggap ko. So hindi. Dapat ganito lang. When you give, bigyan ka man o hindi, do not expect the return. Do not count the cost. Magkano binigay mo? 300? Kailangan bigay ko rin sa more than pa dapat. Or, binigyan kita, kailangan bigyan mo rin ako. Hindi. Kasi pag ginawa natin yun, if we expect the return, if we count the cost, if we force others to give dahil we gave them, what makes us different from the enemy? What makes us different from the devil? Ano bang pagkakaiba natin sa demonyo? Kung itong lahat ng ito ginagawa na if we expect the return, we count the cost, and force others to give, what makes us different from the devil? Kasi yung demonyo, alam nyo, hindi marunong magbigay yan. Pag nagbigay yan, may kapalit yan. Ano kapalit? Kaluluwa mo hinihingi niyan. Kaya, wag na po sabi, when you give, do not do these 3 things. Sabi niya, because God command us to give. And ito po yung utos ng Diyos sa atin sa 6:38 ng Luke, give and it will come back to you. Di ba? Pag nagbigay ka, babalik din naman sa ito eh. At sino magbabalik? Yung binigay mo, wala nga siyang trabaho, wala nga siyang kakayahang magbigay. Ang Diyos ang magbabalik sa iyo noon. Hindi natin mabibigyan ng piring ang paningin ng Panginoon at dahil alam natin, kahit makikita natin na ang Diyos laging nakatanaw sa atin. Yung mabuting ginawa natin sa ating kapwa, yung mabuting ibinigay natin, yung kawang gawa na ginawa natin sa ating kapwa, ang Diyos ang nagpapalit niya. Kaya sinabi ng Lord, ng Panginoong Hesus, give and it will come back to you. Babalik sa ito. Good measure, pressed down, shaking together, running over. Pero ibang issue na po yun about sa sa judgment na po yun. Because alam ng Diyos, when we give, we invest. Amen? When we give, we invest because giving is an investment. Sabi po sa 1 Timothy chapter 6 verse 18 to 19, turuan mo silang maggumawa ng mabuti. Yan, sabi di ba? Sabi niya, command them to do good. Maging mayaman sa mabubuting gawa. Kasi yun, sa totoo lang, yung paggawa ng kabutihan sa ating kapwa, may tuturing nating kayamanan yan. Maging mapagbigay ka at matulungin sa kapwa. Sa ganoon, makapag-iipon sila ng kayamanan sa langit. Kaya nga sabi natin, investment.
yung giving. Saan? Hindi dito. Sa kalangitan. At sabi, makapag-ipon sila ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matatamo nila ang tunay na buhay. Sabi po rito yung they may take hold of the life that is truly life. Amen? Because God Himself gives generously to us. Ang Diyos mismo ang nagbigay ng halimbawa sa atin na talagang He gave everything we want, even salvation. Sa 2 Corinthians, sa 2 Korinto, Kabanata 9, talata 8, at magagawa ng Diyos, pangako na ito pangako ito ng Diyos sa pamamagitan na isinulat ni Apostol Pablo, magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa mga pangangailangan nyo. Para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi nyong matutulungan ng iba. Halimbawa, humingi ka sa Diyos ng pagkain sa buong sambahayan mo na composed of 10. Halimbawa, 10 kayo. Ibibigay ng Diyos more than 10. For what? Para ikaw rin ay magbigay ng yung labis mo, ibigay mo rin sa iyong kapwa. Amen? Ganun po. Kaya generously ang pagbibigay ng Diyos sa atin. Super talaga. Para ma-practice din natin yung spirit of giving. Kapag nagbigay, ito po malaking issue dyan. Kapag nagbigay, huwag kang kuripot. Sabi mo sa iyong kapatid, tabi mo, huwag kang kuripot. Ano po ba pagkakaiba ng kuripot sa maramot? Yung kuripot, nagbibigay. Pero, chinatyani. Talagang pinipili. Pinipili yung mga alam niyong hindi na masyadong pakinabang sa kanya. Yung maramot, hindi nagbibigay. So, saan kayo ron? Sa maramot o sa kuripot? Sabi, kapag nagbigay ka, huwag kang kuripot. Huwag yung pwede na yan attitude. Minsan nakakalungkot isipin din sa church, naririnig natin, pwede na yan. Hindi ganun ang ating topic ngayon, kundi integrity in giving. Huwag kang maramot. Meron akong kakilala, alam niyo po, kasama ko sa trabaho. Minsan yung casual namin, namatayan siya. So nangingilak siya, yung nangingi ng abuloy. At natapat sa akin, nagbigay ako ng 100. Yung kasama kong sa trabaho na super talaga, no? Sabi niya, magkano binigay mo, Brad? Sabi ko, binigyan ko 100. Ay, sama mo na ako dyan, tig-50 kami ni Brother Jess dyan. Di ba, Brother Jess? Oo, sabi. Yun yung mga angkas rider. Sila yung mga joyride. Yung mga umaangkas lang. Meron po ba dito sa ating angkas o joyride rider dito? Kapag ka nagbigay ka, sabi, huwag kang manghinayang. Kung ipinapasya ng kalooban mo, ibigay lahat. Tulad ng widow, ibinigay niya lahat ang kanyang natitirang tinapay o yung flour na ginawang tinapay. Hindi siya nanghinayang. Pag hindi ka nanghihinayang, ang Diyos din hindi manghihinayang magbigay sa'yo. And what kind of attitude in giving ang dapat natin tularan? Ganito po, no? Nagbigay ng halimbawa mismo ang hari ng Israel, ng Judah, ng Israel. Si King David. Be like David attitude in giving. Alam niyo po yung prinsipyo niya. Sabi niya sa 2 Samuel chapter 24, verse 24, sabi niya, I will not sacrifice to the Lord my God offerings that cost me nothing. So, ibig sabihin, hindi siya nagbibigay sa Diyos ng walang halaga. Yung mga tira-tira lang, yung mga pwede na yung system. Hindi. Kailangan may halaga. With values. Ganun po. Sana maging ganito po ang attitude na hinihingi ng Bible, ng Diyos sa atin. How we imagine, what if the sun, the moon, and the stars
will not shine, will not give light to us. Di ba? Paano natuto? O, halimbawa, what if the gravity hindi na nagbigay ng force, hindi na naghahatak sa atin? Eh di hindi na iikot yung mundo natin. Hindi na makapag-produce ng air na hindi nilalanghap natin yung oxygen. What if yung lupa hindi na nagbigay ng pananim sa atin? Mag-exist pa kaya tayo? Pero ganun eh. Kahit ang araw, buwan at mga bituin ay nagbibigay ng liwanag sa atin. Kung ang gravity nagbibigay ng lakas panghatak sa atin at pa yung nagbigay pa siya ng principle, what comes up must come down. Yun yung gravity, principle ng gravity. Pero tignan po natin, kahit ang lupa wala tigil sa pagbibigay sa atin ng mga pananim upang mamunga na siya nating kinakain. How much more to us? Gaano pa kaya tayo na dapat tayong magbigay? Buti na lang, merong Psalms chapter 24 verse 1. Sabi niya, the earth is the Lord's and everything in it. The world and all who live in it. Lahat ng bagay pag-aari ng Diyos. Siya lahat ang may gawa niyan. Ano ba ang meron kayo na hindi nagmula sa Diyos? Lahat ng possession natin, galing lahat yan sa Diyos. Pero bakit ang hirap magbigay? Di ba? Ang Diyos galanting magbigay eh, pero tayo hindi tayo nagbibigay. Alam niyo po ba, minsan sang gabi, malalim na yung gabi, nakita ko si Ate Babes, nasa lamesa, balungkot, nangungwenta ng ating, nagbabalanse ng ating account. Sabi ko, ba't anong nangyari? Deficit na naman tayo. Bakit? Yung offering natin, hindi umabot. But walang nagtatights. Oh, alam ko naman nagtatights kayong lahat, yung mga nagtatrabaho rin. Pero one thing, para maging transparent po tayo, para hindi mahirapan yung ating treasurer sa pagbabalanse ng ating statement of account. Kahit piso, isulat nyo tithes. Checkan nyo yung tithes. Para meron pong transparency makikita, hindi mahihirapan ang ating pong treasurer. Huwag nyo ikahiya kung piso man yan yung tithes nyo. Kinita nyo 10 piso, bigyan mo ng piso. Kinita nyo 20 pesos, lagay mo 2 piso, lagay mo sa, kahit ilagay mo sa sobre, kaya nga po may sobre tayo dyan eh. Oh. Ilagay nyo lang, kahit ilagay nyo yung pangalan nyo, maglagay kayo ng pangalan nyo, every time na magkakaroon kayo ng tithes, kunin nyo yung sobre, may babalik naman dyan nandyan eh. Kung ano yung pangalan nyo, kunin nyo ulit. At susunod, pag tithes kayo, ilalagay nyo lang doon. Hindi mahalaga kung magkano. Ang mahalaga, ipinakita mo. Nakita sa ating kaban. Naghahanap tayo ng transparency, di po ba? Be transparent naman din tayo. Mag-tithes tayo ng maayos. Okay lang kung nagtatights kayo, nilalagay nyo rito, pero dapat gumawa tayo ng kaayusan. Isulat natin pangalan natin. Huwag niyong ikahiya kung mababa man yan. Pero pag very confident ka, pag maglalagay ka, 100,000. Di ba? Pero hindi ganun eh. Hindi naman sa presyo nakatingin ng Diyos, kundi how you practice the integrity of giving. Paalala lang po, no? Nasa statement of faith natin ng Jesus the Blessed King, ang tithing. Nakasulat yan, statement of our faith, na tayong lahat ay dapat mag-tithes. Sabi natin, di ba, pamilya tayo? Sana kahit sa issue ng tithing, pamilya pa rin tayo. Tayo lang magtutulungan dito. Huwag na natin sanang, sorry po, pero ito po ang ating katotohanan na nangyayari sa atin. Huwag tayong manghinayang. Huwag tayong katulad ng sabi natin yung maramot, kuripot. Isipin natin, for the welfare naman po ito ng ating church. Para lalo po natin mabigyan ng kapurihan, karangalan ng Diyos sa pamamagitan ng ating matapat na pagbibigay.
dapat, tong topic na to, na giving, sa offertory lamang po nating naririnig. Pero bakit pati portion ng sermon, ang topic giving? Bakit po kaya? Bakit? Ano pong issue? Bakit pati dito, on the month of November, ang topic natin is all about giving. Pero meron naman tayong offertory. Hindi pa ba sapat na merong offering exhortation para tayo gisingin, pukawin sa tamang pagkakaloob? Bakit? Ito po yung impression sa ating pastora na dapat tayong lahat ay maging mapagbigay. Mismo ang Diyos natin mapagbigay eh. Yung pinaglilingkuran nating Diyos. Bakit tayong hirap natin magbigay? Sana po, mapukaw ang kalooban natin sa tamang pagbibigay. May tithing? Mag-tithe ka. Dahil nakasulat ito sa statement of faith natin. Offering? Inuudyukan ka, mag-offer ka? Mag-offer ka. Maging tapat ka sa iyong kalooban. Kasi nga po para ito, para mapukaw ang kalooban natin sa tamang pagbibigay. Sa Proverbs chapter 3, verse 9, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Di ba? Ano po ba ibig sabihin nito? Kung kayo ay nagtatanim, meron kaming puno ng atis. Kung kayo, ang kabuhayan nyo ay pagtatanim. Sabi, yung honor the Lord with the first fruit of your crops. Ibig sabihin, yung araw na yon, naaanihin mo para sa Diyos yun. And then the next day, second day, third day, fourth day, and the rest of the day, sa'yo na. Ganun po ang ibig sabihin noon. Kaya po dito, no, ano pa nga po yung grabe dati, di ba? Yung unang araw na kinita mo, ibigay mo sa Diyos. At ang Diyos ang bahala paano mapapangalagaan ang bagay na. Pero sabi natin kanina, pero bakit ang hirap magbigay? Sa totoo lang, meron ka na may ibibigay. Pero bakit ayaw mong ibigay? Kasi minsan, ayaw nating maabala. Halimbawa, no? Ako, nagmumotor ako. Meron naman akong dalang pera. May namalimos sa akin. Sabihin ko, ganun na lang ako. Kasi ayoko maabala, baka mag-gona eh. Di ba? Kaya isang bagay, bakit mahirap magbigay? Ayaw maabala. Yung iba naman, takot mawalan. Saan po tayo rito? Ayaw maabala o takot na mawalan? Tandaan po natin. Sabi po sa unang Kronika, Kabanata 29, talata 14, lahat ng bagay ay nagmula sa inyo, ang tinutukoy ang Diyos. At ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinigay nyo sa amin. Lahat ng bagay nagmula raw sa Diyos. At ibinabalik lamang natin sa Diyos yung mga ibinigay niya sa atin. Di ba? Everything, sabi sa English, sabi niya po, everything comes from you, Lord. And we have given you only what comes from your hand. Nawagan maging ganito po yung attitude natin. Lahat ng binigay sa atin ng Diyos, huwag nating kuyumin. Huwag nating pigilang kumawala sa atin. At ibigay natin ito. Minsan meron po akong bibigay na illustration sa inyo, isang kwento po na narinig ko rin po sa isang pastor. Sabi niya, sa isang bus, ano talaga siya, snatcher siya. Sumakay sa, ang purpose niyan sakyan, yung mga aircon bus. At uupo siya sa tatluhan. Ang tinatabihan niyang paborito yung mga nagbabasa. Dahil pag nagbabasa ng ganun, yung kamay niya, naigagapang niya sa bag para mabuksan ng bag, makuha. Minsan, meron isang babae sa kabila, meron isang lalaking may bag na talagang purpose niya o yung pang target niya na nakawa. Umupo siya ron. So, naging tatlo sila. At ganun nga po ang ginawa niya. Yung kanang kamay niya, ginapang niya sa bag. Pero nung paggapang ng kanyang kanang kamay, may kamay din na humawak sa kanya. Nakita niya yung kamay ng babae. At siya rin para ganun din. At doon sila nagkakilala.
Doon sila nagkakilala na sila ay nagkaroon sila intimacy hanggang sa nag-asawa sila. Nagkaroon sila ng anak nung ipinapanganak na ang kanyang, nung naipanganak na ang kanilang unang anak. Tuwan-tuwa sila. At sa kanilang katuwaan ay lagi nila pinagmamasdan. Pero isang bagay lamang ang kanilang napagmasdan. Yung kaliwang kamay lamang ang laging nakabukas. Pero yung kanan ayaw buksan. Natakot sila baka kako nagdikit-dikit na ang kanilang ang kamay ng bata. Kaya sila mismo piniwersa nilang buksan. Pero talagang nakikipagbuno sila, hindi mabuksan. Pero talagang, siyempre, mas malakas yung magulang. Nabuksan. Nung nabuksan, may lamang singsing ng kumadrona. Ang inaano ko lamang po rito, no? Ang kanilang ina magnanakaw, ang kanyang ama magnanakaw, yung anak, hari na magnanakaw nung lumaki. Magbubunga ba ng santol ang punong kahoy ng mangga? God is the greatest giver. Will give you what you ask on Him. Ano ba hinihingi natin sa Diyos na hindi niya kayang ibigay? Kaya niyang ibigay ang lahat. Name what you want. Minsan nga, hindi ka pa nga nagsasalita, binibigay na ng Diyos ang kailangan mo eh. Di ba? Ganon kabuti ang Diyos sa atin. What God want in return? Kung ang Diyos natin ay nagbibigay generously sa atin, at hindi nangunguripot, hindi nagdadamot, talaga nagbibigay siya ng talagang buong buo sa atin. What God want in return to us? Anong gusto niya para sa atin? God said, love me. Hindi niya direkta sinabi, but sinabi niya the greatest commandment that Jesus Christ promoted to us is the greatest commandment, love your God with all your heart. Hindi niya sinabing direkta love, pero sinabi niya sa commandment niya, the greatest commandment. So what God wants in return is to love Him. Kaya pa po ba nating mahalin ng Diyos? Amen, praise God. And number 2, sabi niya, trust me. Hindi niya direkta sinabing trust me, pero sinabi niya sa Proverbs chapter 3, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. With all your heart, devoted to trust God. That is what God wants in return to us na dapat nating ibalik sa Kanya. And the same time, sabi niya, come to me. 11:28 ng Matthew, sabi niya, come to me all who you are tired and weary, and I will give you rest. Napapagod ka na ba, kapatid? Nahihirapan ka na ba? Nalulungkot ka na ba, kapatid? Lapit tayo kay Kristo. He will give us rest. For my yoke is easy and my burden is light. Sabi ng Panginoon. And number 4 is, choose me. Sabi niya sa John, you did not choose me, but I chose you. In our daily life, meron tayong laging practice of our freedom to choose. Ano ba ang pinipili natin pag umaga paggising pa lamang natin? Ano ba? Buksan kagad natin kung mga chat natin, yung mga may TikTok dyan, yung mga My Day natin, buksan kagad natin, makapag-upload kagad ang My Day. O yung hinihingi ng Lord, mag-devotion ka, mag-quiet time ka. Sabi ng Lord, choose me. Kaya pa ba natin piliin ng Diyos every time in our life? Mag-devotion ka, magbigay ka. Hindi naman hinihingi ng Diyos 24 hours a day. Ang hinihingi niya, kahit ilang certain minutes of our life, mag-devotion ka. Mag-quiet time ka. Pakinggan mo what He want to speak to you. Sabi niya, and number 5, lastly, it's all about giving. Test me. Subukan mo ako. Sino po ba gusto sumubok sa Diyos? Pero sinusubukan natin, sabi niya,
Test me, or I will open the windows of heaven to pour out blessing to you. Subukan niyo ako, subukan niyo mag-ikapu ng buong tapat. Kung di niya ibuhos sa iyo, sa atin, ang kanyang masaganang pagpapala. Pero ang nangyari, ayaw takot tayong sumubok. Subukan nating mag-ikapu. Ibigay natin sa Diyos yung bagay na nararapat sa Kanya. What God wants in this message, or what the message today para sa atin, be a giver. Sabihin nga po natin sa ating katabi, be a giver. This is my challenge to everyone. Are you a man of integrity? Yung man of integrity, yung ikaw ba yung malaking isang taong matyagang nagpapahalaga, nag-iingat ng iyong integridad sa iyong buhay? Sabi niya, if God examined you today, kung sisiyasatin tayo ng Diyos ngayon, sa puso ba natin merong nakalaang integrity in giving? Kung wala, hingin natin sa Diyos. And He will give generously to us. Where is your integrity in giving? Nawa, ang message na to, magsilbing hamon sa atin upang patuloy tayong magbigay ng ayon sa ating pasya, magbigay ng ayon sa pamantayan ng Panginoon sa atin, magbigay kahit buhay natin, sapagkat hindi naman natin pagmamay-ari ang buhay natin, kundi sa may likha sa atin. Love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. All of you must be devoted to love God. And Ecclesiastes chapter 12 verse 14, ito po ang sabi, for God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or bad. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. At sa ating pong pagtayo sa ating sandaling ito, maaari po ba nating itaas ang ating dalawang kamay sa Panginoon? At tayo po ay yumuko. At habang tayo ay nakayuko, let us examine ourselves. Hallelujah. Panginoong Diyos, kami po sa iyo ay lumalapit. Batid po namin, O Diyos. Nasa harapan po ninyo kami lahat ay pawang mayroon mga kapintasan, mga pagkukulang, O Diyos. O God, narito po kami sa mga sandaling to. Alam po namin, hindi kami karapat-dapat na tumanggap ng sukdulang biyaya mo, sukdulang pag-ibig mo sa amin, O Diyos. But because Ikaw ang Diyos na sukdulang magbigay sa lahat ng aming kailangan. Minahal mo kami. Minarapat mo po kami kahit hindi kami karapat-dapat. Sukdulang ang kahit ang kaisa-isa mong minamahal na anak, inialay mo, Panginoon. Mapawi lamang, mabayaran lamang mga pagkakasala namin sa buhay. Lord, we believe we don't deserve this kind of love, Panginoon. But, Panginoon, hindi mo pinagdamot sa amin ang ganitong klaseng pagbibigay. The integrity of giving, ikaw po mismo ang nagpakita sa amin, nagpamalas, nagbigay ng mabuting halimbawa sa amin nito, Panginoon. Panginoon, na paano po namin pangalagaan ang integridad namin sa pamamagitan ng pagkakalo. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging mapagbigay. Tulungan mo po kami, Panginoon, na huwag maging maramot.
Panginoon, tanggalin mo po ito sa aming kaisipan, sa aming pagkatao. Tanggalin mo rin po sa aming pagkatao ang pagiging kuripot, O Diyos. In the name of Jesus. Help us, Lord, na the gift of the Holy Spirit, and that is the giving, Lord God. The spirit of giving be upon us. Panginoon, sapagkat alam naman po namin, tulad ng sinabi narinig namin kanina, lahat ng bagay ay pagmamay-ari mo. Tinuturuan mo lamang kami na maging mabuting katiwala. At sa pagiging mabuting katiwala namin yung pagkakaroon po namin ng integridad sa pagkakaloob. Panginoon, sapagkat ikaw rin na nagsabi, nung ikaw ay nabilanggo, ikaw ay aming dinalaw. Nung ikaw ay hubad, ikaw ay aming dinamitan. Nung ikaw ay nagutom, ikaw ay aming pinakain. Nung ikaw ay nauhaw, ikaw ay aming pinainom. At masasabi natin, kailan po ba namin kayo na lamang nabilanggo? Kailan po ba namin na lamang kayo ay nahubaran, nagutom, at nahuhaw? Ang sabi mo po, Panginoon, sa mga whatever you did on the list of my people, you did the same to me. Nawa po, Panginoon, ang pagiging mapagkawang gawa sa aming kapwa ay patuloy po namin may pamala sa iyo, may pakita sa daily life po namin ng pagiging mapagkawang gawa sa iglesyang ito na pinaglagyan mo po sa amin, Panginoon, upang sama-sama ka naming mapapurihan, madakil at maluwalhati, ay patuloy po namin, Panginoon, tulungan, umunlad, mapabuti, mapagyaman, O Diyos, sa pamamagitan po ng aming pong matapat na pagbibigay sa iyo. Hipuin mo ang puso ng bawat isa sa amin, maging silbing hamon sa buhay ng bawat isa sa amin, ang mensaheng ito na kaming lahat, Panginoong Diyos, ay matutong magbigay ng buong puso, ng buong katapatan na may pagpapahalaga sa integrity in giving. In the name of Jesus, Father, ito po ang amin nagkakaisang panalangin. And everybody say, Amen. Amen. Hallelujah.